Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po muli ang inyong lingkod, si Kamanong, at tayo po'y magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Kung mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin ito pong si Congressman Pulong o si Paulo Duterte dahil po sa kanyang pagbatikos at pagpalag. Pinalagan niya po ang mga akusasyon ng ombudsman na si Boying about po sa korupsyon daw pagdating sa flood control ay nangunguna po ang Davao City. Ibang klase po itong si Boying. Ito po, pakinggan po natin ang pagkundina ni Representative Pulong Duterte. Ibang klase ka, Boying. Pinalagaan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang ginawang deklarasyon ng ombudsman na ang kanilang manong lungsod ang epicenter o pinagmulan ng korupsyon ng mga flood control project ng Pilipinas. Buwelta ng kongresista, dapat suriin ng ombudsman ang lahat ng record ng DPWH at imbestigahan ang lahat ng taon, proyekto, pangalan, partido at administrasyong sangkot. Samantala, hamon pa rin ng mambabatas sa pamalaan na ilabas ang lahat ng ebidensya na mag-uugnay sa kanila kaugnay po dito sa akusasyon ng ombudsman. Report mula kay TJ Mendoza. Pinatutsadahan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na epicenter raw ng flood control projects ang lungsod ng Davao. Sinabi yan ng Ombudsman nang sumalang ang kanyang opisina sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ngayong araw. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ko kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. Buwelta riyan ni Congressman Paulo Duterte, kung seryoso raw ang paghahanap ng katotohanan, dapat raw walang pinipiling taon, pangalan, partido o administrasyon. Dagdag pa ng kongresista, malaki pa rin ang tiwala niya sa ombudsman. Yan ay bilang bantay ng kaban ng bayan. Kesa na raw wag itong padalos-dalos sa pagbibitiw ng salita. Hinamon pa ng kampo ng nakababatang Duterte ang anti-graft body na ilabas ang kumpletong records ng lahat ng taon, proyekto at pangalan ng wala umanong pinipili. Ani Duterte, parang ilang linggo na yata ang baha sa Luzon na hindi pa rin humuhupa. Mukhang mas malubha pa umano ang mga ito kaysa sa tinawag ng ombudsman na flood control epicenter sa Davao. Pero paglilinaw ni Ombudsman Remulla, hindi pa raw siya umaabot sa konklusyong meron umanong korupsyon sa Davao. Iimbestigan pa raw yan ng kanyang opisina. I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa Nakita niyo po katindi ni Boying? Conclusion pa lang. Pero pinapahayag mo na agad sa media, sinisiraan mo na agad ang Davao City na epicenter ng korupsyon sa flood control. Grabe, no? Wala pang ebidensya. Pero may konklusyon ka na. Ibang klase itong si Boying. Ganyang klase po ang ombudsman. Nauna po ang paninira. Wala pang investigasyon. Kaya nga po binanatan siya ni Pulong, mga kababayan. Tama po yung sabi ni Pulong eh. Ang Metro Manila po ang nilulubog sa baha. Isa na po ang Cavite. Grabe rin po ang paglubog sa baha ng Cavite. Metro Manila, Maynila. Grabe po Maynila. Bulacan, Pampanga. Pero kailangan pong siraan ang flood control, mga kababayan, ng Davao City. Ibang klase. Ito po, yung kababayan natin sa Davao, pinakita niya po kung anong klase po may proyekto at kung paano po gumawa ng flood control na napapakinabangan at hindi po nasisira basta-basta ang kanilang flood control sa Davao City. Ito po, tingnan po natin yung kababayan nating taga Davao. Panoorin po natin. Guys, andito tayo ngayon sa may Davao City, Barangay Mandog area, flood control area. Imagine mo guys, dito mo makikita na talagang solid na pagkatrabaho ang kanilang flood control. Kasi pwede ka pa mag-jogging dito. Tingnan mo naman, oh.
itong area na to, tapos meron pa to dito, so medyo makapal yan, dito sa area na yan, tapos dito semento, kita mo yung mga bato na yan, pampatibay ng flood control. Tapos kung makikita mo dito sa baba, may mga hagdan pa yan, oh. Ayan, oh. Tingnan mo naman kung gaano katindi yan. So ganyan ka-solid ang flood control dito sa Davao City. So alam mo na guys, para sa Davao City, sure ball, sigurado ang proyekto. Let's go. Guys, nandito tayo ngayon sa may Davao City. Yan po mga kababayan, wala pong proyektong ghost project sa Davao. At matitino po ang proyekto nila. Hindi po ba? Ang dapat pong hanapan ng proyekto, yan pong Cavite. Cavite, is unahin yan. Bago ka magbintang, bago ka magkaroon ng konklusyon na grabe korupsyon sa Davao City. Aba, tingnan mo muna bakuran mo. Tingnan mo muna ang bahay mo. Tingnan mo muna probinsya mo, Boying. Hindi po ba? At ito po ang Davao City, kaya po nagugustuhan ng mga Pilipino, lalong-lalo po pag napupunta sila ng Davao, parang ayaw na po nilang umalis daw sa Davao dahil sa sistema at ganda ng pagpapatakbo at pagpapalakad sa Davao City. Panoorin po natin ito. Ayon sa mga akala ng iba ang Davao City ay simpleng lungsod sa Mindanao. But the moment you experience it, maintindihan mo bakit maraming tao ang ayaw nang umalis. Davao City is one of the cities in the Philippines na kilala sa peace and order. May disiplina ang mga tao, malinis ang paligid, at ramdam mo yung sense of security kahit gabi na. Dito, hindi ka lang nag-i-invest sa lupa o building. Nag-i-invest ka sa kalidad ng buhay. Imagine this, a city surrounded by mountains, beaches, business districts, and progressive developments. May balance ng urban growth at peaceful living. Kaya maraming negosyo ngayon ang lumilipat at nag-e-expand sa Davao because people are realizing Davao is no longer just a province mindset city. It's becoming a powerhouse investment hub. At habang patuloy ang developments, tumataas din ang value ng lupa, which means yung property na tulog lang ngayon, possible na maging gold mine in the next few years. This is why smart investors akala ng iba ang Davao City ay simpleng lungsod sa Mindanao. But the moment you experience Yan po mga kabayan, kaya po nila kinaiinggitan ng Davao City. Dahil napaka bilis ng improvement, lalong-lalo po mga kababayan, ang pagtaas po ng growth nila, ang kanilang ekonomiya, at ang mga businesses, pumapasok po napakarami ng mga negosyante nag-i-invest sa Davao City. Kaya po pilit po nilang sinisiraan yata ang Davao City. At gusto yata nilang hawakan din ang Davao City, mga kababayan. Kasi ang Davao City ay napakalaki na po yata, mga kababayan, pagdating po ang ekonomiya ng Davao. Gusto yata nilang kontrolin din ang Davao. Dahil nga po sa kasakiman, sa pera at kapangyarihan. Hindi kaya ikumpara mo, no? Ibang klase, no? Ang Davao, hindi na po nila ginugulan yan. Ilan taon na pong hindi binibigyan ng malalaking proyekto ang Davao. Hindi po ba walang malalaking programa po ang national? Ang DPWH, wala pong malalaking programa sa Davao City. Iniipit yata at ginigipit nila ang proyekto ng Davao. Pero sa kabila nun, tuloy-tuloy pa rin po ang Davao. Hindi po nila iniinda kahit hindi sila suportahan ng national. Hindi po ba nakakagawa sila ng paraan dahil mahusay ang nananunungkulan. Pero pagdating dito sa ombudsman, panay po, dire-diretso po ang atake. Inaatake po sila lahat hanggang sa Vice President, hanggang sa kanyang ama na pinatapon ng walang due process. Ang kanyang kapatid na bise, pilit na ini-impeach. Ngayon naman, pilit na sinisiraan ang Davao City na isang mahusay at maunlad na syudad, mga kababayan. At ang taong bayan ay hindi nagrereklamo. Doon ka magtataka. Ang mamamayan ng Davao City ay hindi nagrereklamo sa mga proyektong ginagawa ng kanila pong mga lingkod bayan, katulad po ng congressman na si Pulong. Hindi po sila nagrereklamo, hindi po sila nagwewelga. Ang nagrereklamo po, ito pong nasa Metro Manila.
Gigil na gigil sila sa Davao City. Samantalang yung probinsya nila at bayan nila ay lubog sa baha. Mga kababayan, kaya nga'y sinasabi ni Pulong, ilabas nyo lahat ang dokumento. Patunayan nyo. Huwag yung sinisingle out nyo ang Davao. Ilabas nyo lahat. Pati yung mga nakaraang administrasyon. Bakit Davao City lang? Bakit sa panahon lang ni dating Pangulong Duterte? At hiyang-hiya naman tayo kay Boying. Hindi pa natatapos ni Boying ang malawakang korupsyon sa panahon ngayon. Wala pa siyang naipapakulong. Napakalaking korupsyon ng flood control ghost project sa panahon ngayon. Pero kailangan niyang tutukan ng Davao City. Ibang klase, no? Kaya nga po mga kababayan, sa ganito pong ginagawa nila, talagang alam mo na. Talagang dinala lang po tayo sa paglilingkod na ginawang sindikato ang gobyerno di umano. Sa buwatan. Hindi po ba? Talagang nakatuon lang po sila, napabagsakin na po at tanggalin na po sa politika ang mga Duterte at hawakan na rin po nila ang Davao City di umano. Grabe, tuluyan na nilang pabagsakin ang mga Duterte kung sino yung may tunay na paglilingkod, tapang at malasakit sa ating bansa, ay sila po at sila pa talaga ang pinasasama nitong mga demonyong ito, di umano. Talagang masasabi mo ng mga PICC silang lahat. Hindi po ba? Kasama po sila nung ICC sa Malacanang, di umano. Ibang klase. Kaya mga kababayan, iniintay na lang po natin yung magiging awa ng may kapal. Na pag binigyan po tayo ng awa at muling bigyan po tayo ng isang agila na manggagani sa Mindanao, tingnan po natin kung hanggang saan ang itatagal ng isang Boying Rimulya. At malalaman po natin kung ano po ang Cavite City. Anong klase ang Cavite sa panunungkulan ng mga Rimulya pag naging presidente si Inday. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang National Capital Region. Lalong higit sa lahat ang Ilocos Norte. Hindi po ba? Bulacan, Pampanga, at halos lahat po sa buong Pilipinas na mga congressman na kaalyado ng tinatawag na bangag na presidente ng kanyang ate. Napakasarap pong imbestigahan lahat yan. Lahat ng kaalyado na kinabang sa malalaking pera, pondo ng bayan. Napakasarap pong kalkalin dahil hindi po natin makikita yan hanggat sila ang nanunungkulan, hanggat si Boying ang ombudsman. Di umano, mukhang kino-cover up lang nila. Cover up. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, si Congressman Pulong, binalikan po sila at kinundi na po ang mga kasinungalingan na pinalalabas nila sa Davao City. Wala pang matibay na investigasyon, pero naninira na sa media itong si Boying di umano. Talagang pakapala na lang ng muka pagka ikaw ay nasa kapangyarihan, mga kababayan. Ibang klase pong maglingkod ang mga taong ito. Maraming salamat po mga kababayan sa inyo pong suporta sa Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyong mga comment. Like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo, mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga biyayang pinagkakalob nyo po. Thank you po kay Eric Hershaw from Canada, Baby Roman at Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Chena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milayi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am Elby Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. Tis-tis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal nang tayo po'y maingatan sa kapahamakan. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.